Magsi tayo ang lahat para sa ating panalangin. Vince, pangunahan mo ang ating panalangin. Let's pray. An angel to whom God's love commits near, ever and his slave be at my side to light and guide, to rule and guard. Amen. My Father, the Son, and Holy Spirit. Amen. Magandang umaga mga bata. Magandang umaga po, teacher! Kumusta kayo naman? Mabuti naman po, teacher! Mabuti naman kung gano'n. Bago magsiupo ang lahat, pakipulot muna ang mga nakikita ang mga basura sa ilalim ng inyong mga bus. Sa napapansin niyo mga bata, mayroon tayo dito alit-tutuin. So, pakibasa na sabay-sabay para sa tiyang pagkakamit. Asal ay maayos, maging magalang at nakita ng mabuting ugali. Maglinis palagi, panatilihin malinis ang paligid. Bawal ang gulo, iwasan ang away, nanakot at pananakit. Oras ay gamitin ng tama. Dumating sa oras sa patapusin ang gawain sa tamang panahon. Laging tumutulong sa maging mabait at handang tumulong sa iyong kapwa. Maraming salamat sa pagbasa mga bata. Upang maipatupad ang ating alituntunin, nais ko ang lahat ay magbigay ng inspirasyon at pag-inspirasyon. Nagkaintindihan ba tayo mga bata? Opo, teacher! Magaling. Ngayon mga bata, may aktibidad tayong gagawin. Ang gagawin ninyo, hulaan ninyo ang mga larawan na pinapakita ko sa TV. Ay, bago ang lahat, maliban sa ating alituntunin, meron tayo dito tinatawag na behavioral chart o ang chart sa pag-uugali. So, ang chart na ito ay isang simbolo sa inyong mga aksyon o mga ginagawa during sa ating talakayin. So, kung sino man ang nagpapakita ng magandang gawa, tumutulong sa kanyang kaklase, at di nag-ingay sa panahon ng ating mga aktibidad, ay bibigyan ko ng isang reward. Ang reward nito ay isang lollipop. Gusto niyo ba itong mga bata? Opo, teacher! Magaling! Pero, kapag kayo ay nagpapakita ng hindi kanais-nais panahon ng ating klase, kukunan ko ang lollipop at ibibigay ko sa ibang pangkat. Pero bago ang lahat, papagkatin ko muna kayo. Ito ang unang pangkat at ang pangalawang pangkat. Ngayon mga bata, may aktibidad tayong gagawin. Ang gagawin ninyo, tukuyin ninyo kung ano ang sa larawan na makikita niyo sa TV. Sa unang larawan, ano ang napapansin niyo? Teacher! Mark? Isda po, teacher! Magaling! Bigyan natin ng 5 bagsak si Mark. Nakakakita na ba kayo ng isda mga bata? Yes! Opo, teacher! Magaling! Saan yung kadalasan nakikita ang isda? Sa highway. Ano yan? Sa nagsuray, teacher! Tama! Kasalukuyan natin nakita ang isda sa mga taong nagsusuri dyan. Sa kalsada. Sa pangalawang larawan, sino ang makakatukoy ito? Teacher! Nagtanim ng palay, teacher! Magaling! Sa tingin niyo mga bata, ang pagtatanim ba ng palay ay malaking tulong sa ating bilang Opo, teacher! Tama! Ang mga mamamayan o mga magsasaka ay malaking tulong sa ating lipunan upang tayo ay mabuhay at magkain pang araw-araw. Tama? Tama! Tama! Ngayon mga bata, may ibang gagawin naman tayo. Ang gagawin nyo, buuhin niyo ang mga ginugupit ko ng mga larawan at pagkatapos, pumili ng isang magre-representa dito sa harapan. Nagkaintindihan ba tayo? Opo, teacher! Magaling! Para sa unang pangkat, at pangalawang
kung sa unang pagkat, pumili ng isang magre-representa dito sa harapan kung anong ibig sabihin ng inyong mga pinapilit. Sa unang pangkat, ang aming nabuong litrato ay mga pagkain. Tama? Tama! Tama! Bigyan natin siya ng 5 bagsak. 1, 2, 3, 4, 5. So, sa pangalawang pagkat naman, Ang nabuo naming larawan ay ang pagsiservisyo teacher. tama! Bigyan natin siya ng 5 bagsak na naman. Sa pangalawang pagkat, sila ay nakabuo ng isang guro. So ngayon mga bata, base sa mga larawan at mga aktibidad na ginawa natin ngayong umaga, ito ay konektado sa bago nating talakayin. Handa ba kayong malaman kung ano ang ating panibagong talakayin ngayong umaga? Opo, leader! Magaling! Ngayong umaga, tatalakayin natin ang tungkol sa Pero, ano nga ulit ang ating talakayin mga bata? Kahulugan at kaibahan ng produkto at serbisyo. Magaling! Ang tatalakayin natin ngayong umaga ay tungkol sa kahulugan at ibahan ng produkto at serbisyo. Pero bago tayo lumako sa ating panibagong aralin, mayroon tayo dito na layunin na dapat natin makamit sa panahon ng ating klase. Oops. Pakibasa ng sabay-sabay mga bata. Layunin sa pagtatapos ng aralin ang mga mag-aaral ay kalimang kailangan ay inaasahan matutukoy ang pagkakaiba ng produkto at serbisyo. Nakapagbibigay ng halimbawa ng produkto at serbisyo sa kanilang komunidad at maipapaliwanag ang mahalagaan ng produkto at serbisyo sa pang-araw na pamumuhay. Maraming salamat mga bata sa pagbasa. Upang maipatupad natin ang ating layunin, nais ko ang lahat ay magbigay ng kooperasyon at partisipasyon sa panahon ng ating klase. Ngayon mga bata, base sa mga larawan na pinapakita ko kanina, sino ang makapag-iisa-isa sa mga larawan na ibigay ko kanina? Kalimutan ko. Arian? Isda at palay, teacher. Magaling! Bigyan natin siya ng 5 bagsak! 1, 2, 3, 4, 5. Tama si Arian. Kanina, pinapakita ko kayo sa larawan ng isda at mga palay at saka magsasaka. So, sa tingin niyo, ang mga larawang yun ay nakakatulong upang tayo mabuhay dito sa ating lipunan? Opo, teacher. Magaling! Ang mga larawang yun ay malaking tulong upang tayo ay maging mabuhay ng matiwasay sa ating lipunan. Ngayon, para sa kalaliman ng ating diskusyon, tatalakayin natin ang kahulugan at iba ng produkto at serbisyo. Muna sa lahat, dito muna tayo sa produkto. Pakibasa ng sabay-sabay kung ano ang produkto mga bata. Ang produkto ay isang bagay na maaaring mabili,
magagamit sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. So, ang mga halimbawa nito ay katulad ng isda. Ano ito yung mga bata? Isda po, teacher. Tama. Ang isda ay isa sa mga halimbawa ng produkto. So, ito, hindi lang ito nakakapagbigay ng ating buhay, kundi ito rin ay nakakatulong sa mga taong nanininda o kumakain upang magkaroon ng malakas na katawan. So, pangalawa, ang isang mais. So, ang isang mais ay isa rin sa mga halimbawa ng mga produkto, lalo-lalo na sa mga magsasaka dito sa ating bayan. So, ito rin ay isa sa pinagpunan ng ating buhay o mga pagkakitaan, lalo-lalo na sa ating mga katutubong magsasaka. Tama? Tama! At ang palay. Malaki rin ito matulong at isa rin ito sa mga halimbawa ng produkto ng mga mamayang Pilipino. Tama. Ngayon, kung dumako naman tayo sa serbisyo. Pag-ibasa na sabay-sabay mga bata. Ang serbisyo ay isang uri ng gawain tutulong na ibibigay ng isang tao o kumpanya upang matulungan ang pangangailangan ng iba. Magaling, salamat sa pagbasa ng mga bata. Ibig sabihin, ang serbisyo ay ang mga aksyon o mga gawain na binibigay ng mga ating mga kababayang Pilipino na walang kapalit na tulong. So, ibig sabihin, hindi ito physical na bagay, ngunit ito ay mahalaga at nakakatulong ito para tayo rin ay mabuhay. Tama? Tama! So, narito ang mga halimbawa ng mga serbisyo. Isa sa mga halimbawa ng serbisyo ay ang tinatawag nating guro. May makilala ba kayong guro mga bata? Opo, teacher! Sino ito? Teacher Aryan! Ayan. Gaya mo, teacher! Tama. Sa mga napapansin niyo mga bata, paano kaya nakakatulong ang mga guro sa inyo bilang isang batang Pilipino? Aryan naman. Ang guro ay nagbibigay aral sa ating teacher para matuto tayong sumulat, magbasa, teacher. Tama. Ang guro ay isa sa mga dahilan kung bakit tayo natuto para mabuhay dito sa mundo. Sila ang nagtuturo sa atin ng mga iba't ibang mga pamamaraan upang mabuhay dito sa ating bayan. Tama? Tama! Ngayon mga bata, sa pangalawang larawan man, ito ay Teacher. Police po, teacher. magaling. Ito ay isang pulis. May kilala ba kayong mga pulis mga bata? Opo, teacher! Papa ko po, teacher, police. Magaling. Ano-ano ang mga ginawa ng iyong ama upang magbigay ng serbisyo dito sa ating lipunan? Mark! Nagbibigay sila ano, teacher, ng huli ng masasamang tao. Magaling. Bigyan natin siya ng 5 pugsa. Tama. So, ang mga pulis, sila ang mga mamamayang Pilipino na nagbibigay tulong sa atin upang sa pagdakip ng mga kriminal o mga bagay na panghaharas sa ating mga Kapwa. kapwa. Tama! 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 Sa pangatlong larawan, ano naman ito? Aryan? Doktor, teacher! Magaling! Nakakakita na ba kayo ng doktor mga bata? Opo, teacher! Papa ko ni Christian, teacher, doktor. Papa ko. So,
ano ang napapansin mo sa mga gawain ng iyong ama? Akala teacher, naggamot ng mga merong sakit. Magaling. Bigyan natin siya ng Elias Club. 1, 2, 3! 1, 2, 3! Uwahay! Tama. Ang mga doktor ay ang mga tao na nagbibigay serbisyo sa ating mga mamayang Pilipino, hindi lang sa ating mga Pilipino, kundi pati na rin sa mga buong tao o buong mga mamamayan sa mundo. Sila yung mga taong nanggagamot o nagbibigay tulong para magamot ang mga nasakit o mga taong nadisgrasya sa kalsada. Tama? Tama! Tama! Sa panghuling larawan, ano naman ito? Ano yan? Politiko, Richard! Magaling! So, ang larawan ito ay nagpapakita ng isang politiko o tinatawag nating presidente. Sino ito? Bongbong Marcos, teacher! BBM! Magaling! Ito ay si Bongbong Marcos. So, ang ating mga presidente ay tumatayo bilang isang ama ng buong Pilipinas. Sila ang nagbibigay ng mga dapat gawin, nagtuturo kung ano ang mga nakakatulong para tayo ay mabuhay. Tama? Tama! Sigaw nga ng BBM! BBM! Magaling! Bigyan natin ng 5 bagsak ang inyong mga sarili! Ngayon mga bata, base sa mga diskasyon na ibinabahagi ko sa inyo, lagi ninyong tandaan na ang kaibahan ng produkto at serbisyo ay ang produkto ay mga bagay na ating binibili o ginagamit, habang ang serbisyo naman ay ang mga tulong na binibigay para sa atin ng mga iba't ibang tao na nagsiservisyo sa ating bansa. Tama? Tama! Tama! Ngayon mga bata, may gagawin naman tayo. Ang gagawin ninyo, ilista ninyo ang mga serbisyo at mga produkto na makikita ninyo sa inyong komunidad at pumili na naman ng isang magre-representa dito sa harapan. Pero bago lahat, bibigyan ko muna kayo ng magagamit sa inyong mga sagot. Ito ang para sa unang pangkat. Dalawang pangkat. Ngayon mga bata, bibigyan po kayo ng 5 minuto sa pagsagot at pagkatapos pumili ng isa na magre-representa dito sa harapan. Nagkakaintindihan ba tayo mga bata? Opo, teacher! Magaling. Pumili kayo ng mga serbisyo o mga produkto na makikita ninyo sa inyong komunidad. At isa-isa ninyo kung paano ito nakakatulong sa inyo. Nagkakaintindihan ba tayo? Opo, teacher. Magaling. Pagkatapos ninyo ilista ang mga produkto at serbisyo, ilagay ninyo sa isa-isa ninyo kung paano ito nakakatulong sa inyo.
Para sa unang pangkat, pumili ng magre-representa at ipapahiwatig ito kung paano ito nakakatulong sa inyo. Ang mga nagserbisyo sa nakikita ko sa aking kapalibot sa akin sa amin ay health workers. Ito ay tumutulong na mga may sakit sa barangay at mga barangay officials na nagpapatupad ng kaayusan sa barangay at magsasaka ay nagtatanim ng mga tanim at mga produkto sa nakatutulong sa bayan at saka guro na nagtuturo sa mga bata at pulis na sinisigurado ang kasiguridad ng lipunan at saka sundalo na nagpapakita rin ng kaayusan sa ating lipunan at ang mga produkto naman ay palay, mais, atsal, kamatis, at saka mga niyog, teacher. Magaling! Bigyan natin siya ng 5 bagsak! So, base sa mga sagot ng unang pangkat, ito ay nagpapakita ng kasiguruhan, no? Ito ay health workers, barangay officials, saka guro, pulis, sundalo para sa serbisyo. At para naman sa produkto, nilagay nila rito ang mais, palay, biyong, kamatis, at atsal. Tama ba? Tama! Galing! Sa pangalawang pangkat naman, Ako lang kuha teacher kaya magsasaka ay produkto ito ay produkto teacher magsasaka. Ano lang mga magtanim ng mga gulay like that. At palay teacher makatulong yan sa ating bayan at bansa. Barangay kapitan teacher. Barangay kapitan ay siya ay ano teacher ba? Siya ay nagbabantay sa ating barangay. At talo naman ay siya ay tumutulong sa ating kapitan nagbabantay sa mga katauhan. Ganyan. magaling, bigyan natin siya ng 5 bagsak. Ngayon, sagutan natin ang mga sagot ng pangalawang pangkat. So, para sa produkto, sinabi ng pangalawang pangkat na ang magsasaka ay isang produkto. Tama o mali? Mali! Pasensya ka na, Christian Z, ha? Sapagkat ang magsasaka ay isang uri ng tulong na binibigay ng tao. O ito ay tinatawag nating serbisyo upang tayo ay mabuhay at makakain sa ating pang-araw-araw. Tama? Tama! Tama! Ngayon, para naman sa kanilang serbisyo, ito ay ang kapitan at tanod. Tama ba? Tama! So, ang kapitan at tanod ay ang mga tao na nagbibigay serbisyo upang makontrol ang katahimikan ng ating barangay at makakatulong sa mga pangangailangan ng mga tao. Tama? Tama! So, dahil si Christian Z ay nagkamali ng isa, bibigyan ko lang siya ng 15 puntos. Ngayon, base sa ating discussion ngayong umaga, may mga katanungan ba kayo mga bata? Wala po, teacher! Dahil wala kayong katanungan, ako ang tatanong sa inyo. Ngayon mga bata, sino ang makapagbigay dito kung ano ang kahulugan ng isang produkto? Arian? Mga bagay na pagkukunan ng yaman ng isang tao, teacher, like food, teacher.
Magaling. Bigyan natin siya ng 5 bagsak. Tama. Sabi ni Ariel, ang produkto ay ang mga bagay na pinakukunan natin ng yaman at mga pagkain. At siya naman ay tama sapagkat ang produkto ay ang mga bagay na kinukunan o ginagamit natin sa ating pang-araw-araw. Ngayon, sino naman ang makapagbigay ng kahulugan ng isang serbisyo? Benz? Ang serbisyo, teacher, ay ito ang gumagawa ng mga produkto o ang nagbigay ng mga kaayusan sa ating lipunan at tumutulong sa mga tulad ng mga pulis, siguro, teacher. Magaling, tama. Ang serbisyo ay ang mga bagay, ay ang mga tao na nagbibigay tulong o gumagawa ng produkto para mabuhay ang isang tao. Sino rito ang makapagbigay kung ano ang kaibahan ng produkto at serbisyo? Bakmak, Mark? Ang kaibahan po ng produkto at serbisyo. Ang produkto, teacher, ay ang serbisyo ay sila yung gumagawa ng produkto. Tama. Ibig sabihin, ang produkto ay ang mga pisikal na bagay na magagamit ng pag-araw-araw. At ang serbisyo naman ay ang mga di pisikal na bagay, ngunit malaking nagbibigay tulong sa ating pang-araw-araw. Tama. Sa panghuling katanungan, sino rito ang makapagbigay sa kahalagahan ng produkto at serbisyo sa ating pag-araw-araw na pamumuhay? Arya? Can you repeat the question? Ano ang kahalagahan ng produkto at serbisyo sa ating pang-araw-araw na pamumuhay? Mahalaga ang produkto sa ating pang-araw-araw na buhay, teacher, sapagkat ito ay nagbibigay sa atin ng lakas at mabuting katawan. At serbisyo naman, teacher, ito ay nagbibigay ng ating pangangailangan gaya ng gabay at protection, teacher. Magaling! Bigyan natin siya ng what a nice clap! 1, 2, 3! 1, 2, 3! What a nice! Alright. Magaling! So, ibig sabihin, ang produkto at serbisyo ay malaking tulong sa atin upang tayo ay magbuhay dito sa mundo. Ngayon, upang malaman ko na kayo ay nakakaintindi talaga sa ating diskusyon ngayong umaga, kumuha kayo ng 4 na papel at sagutan ang katanungan. Pagibasa sa direksyon, mga bata, ano to? Paano to? Isulat at titik Sa tamang sagot. Magaling. Bibigyan ko kayo ng 5 minuto. Tapos na ba kayong mga bata? Opo, teacher! Magaling. Paki-pasa ng yung mga sagot, mga papel. Dito sa harapan. Ngayon, dahil tapos na tayo sa ating aktibidad, dito lang tayo magtatapos. At